sa linya po natin si Sir Eric Calmaregala. Good evening po sa inyo, Sir. At tama po, good afternoon po pala sa inyo dyan po sa ngayon sa Israel. Welcome po sa ating program, Sir. Si Bombo Marian po ito. Magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat po ng listener po ng Bombo Radio Dagupan. Okay po. At ayun po, maraming salamat ulit, Sir Eric, sa pagpapaunlak po ninyo ng panayam. Dahil ito po, hingi po tayo ng ilan pong mga kaganapan muli dyan po sa ngayon sa Israel. Unahin po siguro natin, Sir, kasi may mga ulat po kanina ng full activity status na raw po ngayon sa buong Israel. Ayun, baka maaari po ninyong mabanggit, Sir, kung ano po nga ibig sabihin itong full activity status na po sa kasalukuyan dyan po sa Israel. Ngayon po, nakareceive po tayo ng balita at dito po sa News Israel ay nagkaroon po ng 12 days ceasefire po. Nagkasundo po Israel at Iran ng 12 days ceasefire po. At ngayon, lahat po ng establishmento dito ay magbubukas na po at sa mga kababayan po natin na nandirito at lahat po ng mga residente ng Israel ay pwede na po silang lumabas ngayon sa binigay po na ceasefire na 12 days po. So balik po sa normal ngayon. Sa kasalukuyan po ngayon. Okay po. So, ibig sabihin din, Sir, parang finally, balik na rin po yung mga klase or pasok po ng mga estudyante po, Sir. Yes po, magbabalik na po, magbubukas na po yung mga malls dito, mga eskwelahan po, at pwede na po lahat pumunta yung mga pamilya, sa mga kanya-kanya ng pamilya, bumisita, at pwede na rin pong pumunta sa mga park, mga pasyalan, yung mga bata. So balik na po sa normal. At sana po ay maging tuloy-tuloy na po ito. Okay po. Hindi maayos po. Okay po. So, doon sa naging obserbasyon po ninyo, Sir Eric, dito po sa pagbabalik normal na nung sitwasyon, base po doon sa mga siguro na-observe po ninyo nito nga araw, doon po sa full activity status dyan po sa Israel, talaga po ba nga marami na rin talaga yung mga lumabas at nagpunta po doon po sa mga lugar na after makalipas po ang 12 araw, mga sarado po, Sir? Opo. Kanina po, doon po sa video na sinend po natin sa Bombo Radio Dagupan po ay nakalabas po kanina at nagtungo po ako sa clinic po dito para kuhanin po yung mga gamot ng alaga ko. So far marami na po talaga mga taong lumabas ngayon at alam po kasi nila na safe na po at ayun na po at binalita na magkakaroon nga po ng 12 days ceasefire po ang Israel at ang Iran po. Okay po. So, parang na-feel nyo din po ba, Sir, yung of course, parang pakiramdam ng pagiging malaya po ulit sa ngayon after nung mga 12 araw na laging parang puyat dahil po sa halos wala pong tulog at mayat-maya yung pagpunta po sa mga bomb shelters, Sir. Yes po. Sa awa po ng Diyos, sa gabi pong ito ay kahapon po ng gabi ay nakatulog naman po tayo ng maayos at wala po tayong na-receive na extreme alarm sa ating mga telepono at siren po. So awa po ng Diyos ay nakatulog po tayo ng mahimbinga at sana tuloy-tuloy na nga po ito at bumalik na po lahat sa normal sitwasyon na ito. Okay po. Okay. So parang masasabi nyo din, sige Sir, go ahead po. May gusto lang po akong ibalita, i-update ko lang din po yung about po sa war naman ng Gaza sa kasalukuyan po ay nandun pa rin po yung troops ng Israel po sa Gaza po. Sa katunayan po kahapon ay merong 7 sundalo na namatay ng mga Israeli po. At sila po ay napatay ng mga terorista ng Hamas. And then mga ilang araw din po yung apo po mismo ng alaga ko ay binomba ng mga Hamas na terorista po doon sa kanilang sinasakayang sasakyan po nila, ma'am. Buti po, sinuwerte po siya, isa po siya sa hindi namatay, pero yung mga kasama po niya ay nasawi po. Okay po. At sa ngayon, Sir, nasaan po na po sila, Sir? Nasa ligtas naman na pong lugar? Opo, sa Gaza po yun, ma'am, kung saan po yung mga teroristang Hamas po. Yun po yung Gaza, yun po yung mga, yun po yung isang kalaban ng Israel, ma'am, Gaza po, ang bansang Gaza. Sabihin po, Sir, kahit na nagkaroon po ng kamakailan conflict sa pagitan po ng Iran, hindi pa rin po, hindi pa rin po natigil yung sa may part naman po ng Gaza, Sir.
Yes po, tuloy pa rin po yun. Hindi po natitigil kasi ang goal po kasi ng Israel talaga ay makuha po lahat ng hostage po na kinuha po ng mga rebelde Hamas. Kaya hindi po sila titigil hanggat hindi po nakukuha at naibabalik lahat ng mga hostage po. Okay po. So, eto naman po, Sir Eric, sa pagbabalik ka normal ng sitwasyon dyan po sa Israel, pati rin po ba sa mga paliparan po, sir? Sa paliparan, wala pa po tayong update sa paliparan kung mag-o-open na po sila, ma'am. Siguro sa mga ilang araw po, matingnan po natin kung ano po yung bagong update sa paliparan, kung bubuksan na po ba ang airport po dito. At i-update ko po kayo sa mga mangyayari po at mga balita dito sa Israel po, kung ano po yung bagong update. Ayun. So, bali sir, kasi gaya nung mga binabanggit po ninyo kanina, nakakalabas na po ang mga tao, napupuntahan na yung mga hindi po napupuntahan, yung mga nakalipas pong 12 araw. So, ibig sabihin naman din talaga sir na tumalima po ang side po ng Iran doon po sa ceasefire or tigil putukan po sir. Opo, tumalima naman po ang Iran at gusto rin po nilang makipag-usap na sa Israel at magkaroon din po ng kapayapaan para sigurin po wala na rin madamay ng mga civilian at wala na rin po talagang mamatay dahil talagang sobrang lala na po yung gera ng Israel at Iran po. Okay po. Ayan. So, doon naman sa may nakausap ba kayo, sir, na mga kapwa ninyo Pilipino dyan, kung ano din yung kanilang sentimiento sa ngayon? Medyo, ayun po ba, kumalma na rin po yung pakiramdam, lalo yung mga Pilipino po na natatakot at yung iba parang nakaramdam po ng baka sila po ay mag-repatriate na lang po pabalik ng Pilipinas, sir? Yung mga iba po nating kababayan na Pilipino dito ay nakaramdam po sila ng konting ginhawa kasi ang ginagawa po ng iba nating mga kababayan, kagaya ko po, kapag po ngayon tahimik na, so pwede na po namin ilabas yung mga alaga namin para paarawan po sila, makalahap po ng sariwang hangin sa labas po ng mga park, ganun, so sa labas ng mga bahay, so ganun po kasi yung ginagawa namin. So matagal po talaga kami nag-stay sa mga bahay po namin. Kaya ngayon, nagkaroon po kami ng konting ginhawa po dahil sa tigil putukan. Meron din bang abiso po, Sir Eric, ang Embahada ng Pilipinas? Kasi di ba last time po, bagamat dito lang naman po sa atin, inanunsyo yung pagtataas ng Alert Level 3, dyan po sa Israel. May mga bagong abiso ba, Sir, ang Philippine Embassy, lalo ngayon at humupa na po yung sitwasyon dahil po dun sa ceasefire, Sir? Sinasabi po ng ating embahada, manatiling alerto pa rin po dahil hindi naman po natin na masasabi kung ano yung mapag-uusapan ng magkabilang panig at talagang dapat maging vigilant po tayo sa mga sitwasyon na ganito. Ayun po yung laging paalala ng ating embahada at manatili pa rin po sa lahat ng mga safety lugar po dito sa Israel. Okay po. So, meron din bang mga dagdag pa siguro na abiso or paalala naman on the part ng government naman po sir ng Israel lalo at of course hindi tiyak kung hanggang kailan po ito ceasefire or tigil putukan po sir. Bali, ang sabi po ng government, maghintay lang po ng kanilang mga update dito sa balita po nila kasi ngayon wala pa po tayong nakuha mga informasyon kung ano po yung sasabihin po nila sa amin. So, ang gagawin po natin ito, ma'am, ay maghihintay lang po tayo sa mga bagong balita na ilalabas po nila. Hintayin po natin kung ano po yung mapag-uusapan po nila. At doon po natin malalaman kung talaga ano pa po yung mga bagong mangyayari o dapat mangyayari sa sitwasyon po na ito, ma'am. Ayun po. So, eto sir, kung okay lang din po na matanong kayo, kayo po personally sa ngayon dahil humupa po yung sitwasyon na dyan po sa Israel for the meantime dahil meron po ceasefire or tigil putukan. Personally, kayo po sir ay sa ngayon, anong desisyon po ninyo na mananatili pa rin po sir dyan po sa Israel? Yes po, mananatili po ako. Proud po akong manatili dito dahil po hindi ko po iniwan yung alaga ko at proud din po ako sa lahat ng ating mga OFW dito sa Israel sa gitna po ng malalang gera nito ay pinili pa rin po nilang manatili sa kanilang mga alaga. Dahil wala naman pong mag-aalaga sa mga employer namin kundi kami. So yun po ay serbisyo at pagmamahal na rin po para sa aming mga alaga at tinuturing po namin silang tunay na pamilya po para sa amin.
Okay. Yun din yung na-observe natin, Sir Eric, dun sa actually, nilang kayo at yung mga nauna pa po nating nakapanayam, parehas po kayo nang sinasabi, na parang mahirap po talaga or hindi ganun kadali na iwan po yung mga employers po ninyo or yung mga talagang naalagaan po ninyo, sir, dyan po sa Israel, sir. Yes po, hindi po ganun talaga. Hindi po ganun kahirap po talaga hindi ganun kahirap iwanan sila dahil nga sabi ko nga sa inyo parang tunay namin silang pamilya at kami po ay itinuturing po nilang pamilya po din po dito sa Israel. Ayan. Siguro, panghuli natin, Sir Eric, yung mga pamilya or kaanak nyo, of course, din ay dito sa Pilipinas, lalo na po ay nag-aalala. Ano naman po yung kanila pong mga mensahe sa inyo dyan, sir, bang kayo po ay nandyan sa Israel? Opo, sa asawa ko po tsaka sa pamilya ko, wag po silang mag-alala dahil ngayon nga po ay nagkaroon na ng ceasefire po ang Israel at ipagdasal na lang po nila kami dito sa lahat po ng kababayan natin dito sa Israel. Hiningi po namin yung inyong mga panalangin para po tuloy na pong matigil po itong gera na ito at magkaroon po ng kapayapaan ang lahat ng Pilipino at lahat ng mamayan ng Israel at Iran. At huwag po silang mag-alala dahil binibigay naman po ng aming mga employer yung mga pangangailangan po namin dito sa araw-araw. Okay po. So, ayun po muli. Maraming salamat, Sir Eric, sa oras po ninyo. At palagi pa rin po kayong mag-iingat dyan po sa Israel po, sir. Maraming salamat din po at magandang gabi po sa inyo lahat at sa lahat po natin.